please subscribe my YouTube channel. Thank you. Magandang gabi mga katuklas. Mayroon naman tayong bagong tutuklasin ngayon na auto voltage regulator 500 watts. Bali ito gumagana pag sinasaksakan ng 110 at saka 220. Ang problema nito, hindi na siya pumapalo itong gauge niya. Kailangan nating paganahin ang gauge nito mga katuklas. Ngayon tutuklasin natin kung anong sira nito. Bago po natin siya buksan, titestingin muna po para makita ninyo na talagang di siya gumagana yung gauge niya. Kukuha po ako ng extension wire saglit. Ito na po. Nakakuha na ako ng saksakan. Ipa-plug in na po natin siya. Pipindutin na natin. Pindutin natin ang kanyang power button. At yan. Wala siya. Hindi siya pumapalo. Ngayon po i-repair po natin. I-repair na po natin. Bubuksan na po natin siya. At yan na nga po, kaklas. Babaklasin na natin itong cover niya sa ibabaw. Bali mayroon siyang 8 tornilyo. Ikabi-kabila. 4 sa kabila, 4 sa kabila. Yan, napakadumi, katuklas. Siguro mula nung nabili ito sa tindahan, hindi na nalinis, hindi pa nabubuksan. Grabing dumi. Ngayon ay kailangan natin itong linisin para tumibay pa ang mga pisa nito. Pero maganda pa siya, katuklas. Kailangan lang natin siyang linisin. Kailangan natin ito paintbrush. Mas maganda panlinis dito. Mga ganitong dumi. Hindi na natin siya babasain ng lacquer thinner kasi rewind dito, baka mag-shorted pa siya. Pero pag nilinis mo, ang ganda pa, katuklas oh. Tingnan nyo guys. Kailangan lang talaga ang linisin ito ng maigi para iwas magsushorted din ito mga likabok na ito pag naipon tapos nagmoist. Nagsisimulang ma-shorted ang ating mga board, PVC board. At yung mga capacitor na yan, resistor. Yan, magsushorted yan. Kaya kailangan natin siyang linising mabuti. Katuklas. Tsaga-tsaga lang para malinis na mabuti. Yan, ganyan lang. Pero huwag natin kakadiin ng brush. Baka may maputol na dyan, koneksyon. Lang siya, smooth in, slowly. Kukuha naman sa mga, mga dahan-dahan lang na paglilinis. Hindi natin kailangan kabilisan at ikadiin yan. Soft touch lang mga katuklas. Yan, maganda na siya, kitang kita ng tanso. Parang mahal siguro to sa junk shop pag dinala to. Class A ang ating tanso, pulang pula. Kaya lang bubuuhin natin siya, katuklas, kasi mas mahal ito pag nabuo ang gauge nya, voltage gauge. Kailangan din natin siyang i-repair kasi sayang ang nito history, baka malaki na naging nito kasaysayan, katuklas. At ito na nga, nabaklas na pati natin ang gauge nya. Tingnan natin, parang may sunog siya kulay pula, sunog na. Ngayon babaklasin natin yan para makita natin ang niya, kung sunog talaga ang ating pisa. Tsaka wala pa akong alam dyan kung anong laman yan, yung loob nyan. Hindi pa kasi ako nakakapagbaklas nito mga katuklas. Ngayon matutuklasan na natin kung anong laman nito, dahil kakalasin na natin siya. Kailangan lang natin ng iron. Ang iron ko pala 40 watts para mas malakas uminit. Yung 30 watts kasi naman yun sa mga board, pero ito pwede rin sa board. Ito kasi mas masarap gamitin, mas madaling makatunaw ng ng tingga. Kailangan talagang ng lead pala. Ayan na, kinalas ko na sa wire. Kailangan natin pagputol ng wire, hindi natin sasagad yung isa para meron tayong yan, matatanda natin kung paano natin may balik kulay green. Yan, para hindi tayo malito. At ito na nga, binaklas na rin natin ang bubog sa harap. Yan, ang tumambad sa atin isang diode tsaka isang resistor na sunog.
Wala na siyang balat, wala nang kulay. Yan ang ating pag-aaralan, tuklasin kung anong ano niyan, anong value ng resistor na yan. Titester natin siya kasi minsan natitester pa yan makukuha pa yung value ng resistor para mapalitan natin ng bago. Minsan gumagana pa yan kung siya putol, kaya lang sunog medyo luto na. Yan. Ayan na, katuklas. Lilihain natin siya para magandang testerin. Palumpalo siya. Kasi pag may dumi yan, ang tester natin, hindi yan babasa ng maayos may kalawang. Kasi kalawang ang mababasa niyan, hindi value. Malilito, magugulo ang ano natin yan. Pag titester, kailangan linis na linis ang paa niyan. Yan, tsaga lang, linis-linis. Yan. Yan, tsaga katuklas. Kuskusi. Yan. Yan. Para makuha natin yan. At yan na nga, titestirin na natin mga katuklas. Yan, sunog talaga luto na yung ang tatira yung diode. Okay naman yung diode na yan, parang hindi naman sunog, pero titestirin natin din yung diode na yan para sigurado tayo. Pag tumunog yan, ibig sabihin good, kasi gamit natin digital ang gamit natin na tester. Flock, 15 years na sa akin itong flock na to, kaya mahal na mahal ko itong flock na to. Original na flock, di pa ako nakakabili ng bago. Siya na nga katuklas, testingin natin. Ayan, pasensya na kayo, medyo ang video ko kasi hindi sumusunod sa ginagawa ko. Ako mag-isa lang ako yun. Good sabi ni katuklas. Ayan. Ngayon resistor naman, uhulihin natin ang value nito kasi wala din ako idea dito kung anong value nito pero mababasa pa ng ating tester yan. Huwag lang tayo lalayo sa value nya. Halimbawa kaunti, mga dalawang lang, pwede na yun. 60, 65, 66, 67, pwede yun. Ayan. Huwag lang tayo lalayo sa nya. Yun, 65k nahuli natin, 65k. Pero magulo siya mataas-taas minsan ng value niya, pero 65k yan. Yan yung tinatawag na 65k. Blue at green, tapos orange. Yan. At ngayon naganap tayo ng resistor para tayo makita ng kaparehas ang nakuha natin, isang 33k at saka isang 32k. Labas na 65k. Pag tinester natin, pinagdugtong natin ang dulo sa dulo niya. Pag tinester natin series natin, yan na. Medyo ayusin muna natin ang ating pwesto. Liit lang ang table natin Ayan, tester muna natin mga katuklas. Ayan, sablay na rin minsan tester ko, sa katandaan na rin, ulyanin na. Magiging ulyanin na din pala ang tester pag pag matanda na. Ayan, twist lang natin, dugtongin natin. Huwag natin kalilimutang hinangan kasi lumuluwag yan pag matagal na. Ayan, titester na po natin siya para sigurado nakadugtong nga yan at good pa ang resistor natin. Natin kung good. Good. I-double check natin kung sira. Ayan, change value na siya, nataas, nababa. Kaya na nga katuklas, ulitin natin itong isa para sure. Iyan na, ayos na. Iyan, pasmado na ang kamay mo katuklas Ayan, good. Ayan. Ayan, kinabit na natin. Kabit na natin para matapos na to. Kahibangan na to. Pero ito katuklas, mas maganda may gauge para alam natin kung
anong value ng anong voltaheng inilalabas ng ating 110. Yung 220 no problem naman yun, naka-direct lang naman yun sa 220 yun. Pero yung dumadaan sa transformer, auto voltage regulator to, pag sinaksak mo, pag bumababa din ang voltahe dito sa reading ng gauge. Kaya mas maganda talaga okay yung gauge para na monitor natin. Kaya lang ingatan natin yung nito, monitero, baka mabaluktot. Tsaka mayroon itong gahibla lang ng buhok na naghihila ng minutiro. Kaya pag gagalawin natin siya, talagang kailangan ingatan natin siya mabuti. Kasi once na nagalaw yun, ang hirap ng accurate ulit nung follow niyan baka sumala na. Ingatan lang natin mga katuklas. Dahan-dahan lang, hindi naman natin kailangan ng mabilis na trabaho. Kasi wala naman humahabol sa atin. Ang mahalaga mabuo natin. Iinang na natin siya para sigurado na hindi magbibitaw yung dalawa. Mga katuklas, pasensya na kayo, nawawala ang kamay ko sa video kasi nakatutok lang doon sa lamesa yung aking cellphone, wala akong taga video. Saka kukuha tayong cameraman. Yan, nakakabit na katuklas. Ipitin lang natin para hindi matanggal. Nakasalpak na katuklas. Lapit na mabuo ito. Kailangan lang yung paghinang natin wag babad kasi malulusaw yung yung hinang doon sa loob, at saka yung plastic, malambot lang ang plastic nito kasi pag nainitan yun nalulusaw, mawala yung pagkakabit ng terminal. Masyadong sensitive. Pero kung naman sa Shopee, mura lang to. Kung natatamad kayo magkutingting nito, 100 lang yata ito sa Shopee. Diyan na, konting tiis na lang, ay kabit na natin. Kailangan lang po natin ganda ng ating pagkahinan. Takloban na natin para may kabit. Dito sa green, saka sa yellow natin siya ikakabit. Ayan yung yellow. Dumeksi yung yellow. Ibig sabihin din yung sa kabilang ito naman dito yung green sa kabilang terminal ito. Terminal 1, terminal 2. Ito nga katuklas. Bali ngayon na kabit ko na. Ayan. Kita naman nyo po yung kita ninyo yung sunog. Yan pa rin yung sunog. Tabi kulay kulay itim. Ngayon titistingan na natin kung result ng ating tinuklas, kung anong value ng resistor, at saka kung pwede pa i-repair. Ayan, sinasaksak ko na. At yan, bubuhayin ko na, testing natin kung papalo siya. Yun. Successful po ang ating ginawa. 100. Thank you po sa inyong panonood. Hanggang dito lang po ang video ko. Tatakpan ko na po.